Pag nagmamahal ka ng totoo, ang taong ito ay palaging nasa isip mo in a healthy way at hindi overwhelming. Very calm and secure yung relationship mo sa kanya. All the time, nasa isip mo siya. Pagising mo, bago ka matulog, siya yung unang tao at huling tao na naiisip mo. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo at sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting at kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe to our YouTube channel. Just click the subscribe button po. And also, wag nyo na rin po sanang kalimutan i-click ang ating notification bell para in case may mga bago po tayong video na in-upload, ay mabigyan po kaagad kayo ng notification. And for today's video is, paano nyo nga ba malalaman kung talagang nagmamahal na kayo, kung talagang mahal mo na siya? Maraming pumapasok sa relasyon dahil nag-aakala tayo na mahal na natin ang taong ito. Ang pagmamahal po ay hindi agad nararamdaman sa mabilisang panahon. Hindi yan isang araw, isang linggo, or isang buwan. Ito po ay proseso at pwedeng tumagal ito bago mo maramdaman na totoong mahal mo na ang taong ito. Kapag nagkakagusto tayo or may nagugustuhan tayong isang tao, no, yung pakiramdam na excitement tayo tuwing makakausap natin sila at hanggat maaari, gusto natin lagi silang nakaka-text. Yung constant desire ay nandoon at yung feeling ng excitement ay very intense at mahirap talaga i-describe ito. Yan ang dahilan kung bakit malilito ka. Kasi malaki ang pagkakahawig neto when you're falling in love with someone. There are some indicator para malaman natin kung ano ba talaga yung nararamdaman natin. Kung ito ba ay crush, kung ito ba ay true love, platonic love, or infatuation lang. Number 1, everything feels new and exciting. Kahit paulit-ulit nyo nang ginagawa ang mga bagay na ito, nandun pa rin yung kilig once na pinag-uusapan yung gawin uli ang mga bagay na to. For example, panonood ng mga movie or pagta-travel, pagpunta ninyo dun sa mga lugar na napuntahan nyo na noon tapos babalikan nyo pa. Yung feeling ninyo ay palaging bago sa inyo at nandun pa rin yung saya kahit na nagawa na ninyo ito noon. Number 2, your relationship feels easy. Yung kasama mo, yung tamang tao sa buhay mo, yung taong mahal mo talaga for real, ay hindi po talaga mahirap yan. Hindi ka talaga makakaramdam na nagsistruggle ka tuwing kasama mo siya or nakakaramdam ka ng pressure. Instead, naghahanap ka talaga ng pagkakataon na makasama mo siya because you simple want to. Kapag punong-puno ka ng pagmamahal, emotions, and empathy sa partner mo, very unique and special yung feeling na yan. At very positive yan to the point na nagiging easy na lang yung relationship ninyo. May mga disagreements, may mga arguments na nangyayari here and there, pero madali nyo itong nasusolusyonan. Because when you're in love, your priority is your relationship, not your pride. You communicate, you compromise, at nagiging responsive kayo rather than reactive. Another thing, this person is on your mind every time. All the time, nasa isip mo siya. Pagising mo, bago ka matulog, siya yung unang tao at huling tao na naiisip mo sa araw-araw. At hindi yan panandalian, mahabang mahaba yan. Kasi minsan sa relasyon, sa una lang nagtatagal yung mga back and forth texts and back and forth good morning and good evening message. Pero once na in love ka at totoong mahal mo ang taong ito, patuloy na ginagawa mo sa kanya ito at ganun din siya sa'yo. For example, pupunta ka sa isang department store, instead bibili ka ng gamit mo or kailangan mo, hindi pwedeng hindi siya sasagi sa isip mo pag nakakita ka ng damit or accessories or bags na sa tingin mong gusto niya, naaalala mo kaagad siya. Pag nagmamahal ka ng totoo, ang taong ito ay palaging nasa isip mo in a healthy way at hindi overwhelming. Very calm and secure yung relationship mo sa kanya. Another thing, nagkakaroon ka ng empathy towards your partner. Empathy is very, very important sa relationship. Empathy is a byproduct of intimacy. Nakikita mo na siya ang extension mo. Kaya iingatan mo na masaktan siya. Dahil pag nasaktan mo siya, mas masasaktan ka.
Pag masaya siya, mas masaya ka. So meaning, same feelings kayo. Pareho kayo ng emotions. May mga maliliit na sacrifices kang ibinibigay sa kanya in order for him or for her na maging comfortable siya. At mapasaya mo siya. For example, may sakit siya, ganyan. So, ikaw agad yung natataranta para umuwi ng bahay, para lang mabigyan mo siya ng attention. Small things like that is easy to do, ano? Madaling gawin natin yan sa taong totoong mahal natin. Another thing, kapag mahal mo talaga or in love ka talaga sa taong ito, nagiging mabuting tao ka. You're becoming a better person. Gusto mo, i-improve pa yung sarili mo sa paggawa ng goals mo or having more positive attitudes kasi gusto mong maging masaya siya at kontento siya sa'yo. Gusto mong maging proud siya sa'yo. Hindi ka nakakaramdam na kompetisyon yung pagiging magaling mo. Ang pagmamahal ay isang desisyon yan na kahit ano pa siya, kahit nakikita mo na yung mga kamalian niya, pinipili mo pa rin na mahalin siya dahil mahal mo talaga siya. No buts, no ifs. Only love. So, yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong po ang mga tips na pinag-usapan natin dito ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!